What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong lesson sa General Science. Today, we'll explore the effects of salinity on plant growth. Malalaman natin kung paano naaapektuhan ng alat o salt concentration ang paglaki ng mga halaman at kung anong mga solusyon ang pwede nating gawin bilang mga young scientists. Para sa mga bago lang sa aking YouTube channel, ako ay isang senior high school teacher na gumagawa ng mga simpleng PowerPoint presentation at video clips para sa mga bagong subjects sa Strengthened Senior High School Curriculum Program. Umanhin kung mga simple lamang ang aking PowerPoint na ginagamit dahil sa dami na rin ang ginagawa sa aming paaralan. At para naman sa pagbili ng mga PowerPoint presentation, maaari lamang mag-comment sa mga video na ginagawa ko upang masend ko sa inyo ang instruction kung paano ma-avail ang mga PowerPoint na ito. Sa dulo ng lesson na ito, maipapaliwanag ninyo kung paano nakakaapekto ang alat sa paglago ng halaman, makagawa ng hypothesis, at makakabuo ng sarili ninyong experiment. Higit sa lahat, matututo tayong mag-isip bilang tunay na scientists, critical, reflective, at ethical. Simulan natin sa isang fun activity, Nature's Recipe. Gagawa kayo ng plant growth recipe card. Isulat o iguhit ang mga sangkap ng malusog na halaman. Sunlight, water, air, soil at nutrients. Parang pagluluto lang. Bawat ingredient ay may mahalagang role sa paglago ng halaman. Salty situations. Ang salt o sodium chloride ay binubuo ng sodium at chloride ions. Kapag hinalo sa tubig, nagiging electrolyte solution ito at dito nagsisimula ang impact sa mga halaman. Makikita natin kung bakit mahirap para sa roots na sumipsip ng tubig kapag masyado ng maalat ang lupa. Sa mga teachers, maaari niyong ipanood ito sa mga bata kapag ginawa niyo itong discussion sa inyong klase. Maaring ang Chemistry of Salt sa NBC, mula sa NBC News Learn, Structure of Sodium Chloride sa Scholar's Wing, or ang Water Absorption in Plants sa Pay Attention. Habang pinapanood ninyo ang mga video na ito, isipin ninyo ano ang nangyayari kapag natutunaw ang asin sa tubig. Paano naaapektuhan ang kakayahan ng halaman na sumipsip ng tubig. Ngayon naman ay ipaliwanag natin ang mga konsepto ng araling ito. Plant stress. May 4 na importanteng konsepto sa lesson na ito. Ang salt stress, osmotic stress, ion toxicity, at nutrient imbalance. Tandaan, kapag sobrang alat ng lupa, hirap ang halaman na kumuha ng tubig at nutrients, kaya naninilaw o humihinto ang paglaki nila. Let's deal with this case story, salt harvest. Sa Pilipinas, maraming magsasaka sa coastal areas ang nakakaranas ng saltwater intrusion. Ang alat mula sa dagat ay pumapasok sa lupa kaya naninilaw at humihinto ang paglaki ng palay. Pero hindi sila sumusuko. Gumagamit sila ng salt-tolerant na varieties at tamang drainage bilang solusyon. Now we have this tale of two plants. Tingnan ninyo ang pagkakaiba. Ang healthy plant ay luntian at matatag. Pero kapag na-expose sa alat, naninilaw, nalalanta at nagiging maliit. Ang alat ay parang silent stress sa halaman. Hindi agad nakikita, pero unti-unti nitong pinapatigil ang growth ng halaman. Salt trials. Ngayon, gawin nating scientist ang ating mga sarili. Sa mga teacher, pwede nyo itong isagawa sa inyong klase as an explore activity or experimentation. Sa activity na salt trials, gagawa kayo ng hypothesis tungkol sa epekto ng alat. Magtanim ng munggo or radish seeds, tapos diligan gamit ang iba't ibang concentration ng solution. Mayroong isang walang salt, may isang may 1%, may isang may 3%, at may isang 5%. Obserbahan ito araw-araw. Tignan ang plant height, ang bilang ng mga leaves,
at ang magiging kulay ng mga ito. Ito ang inyong data table. Sukatin araw-araw ang height, bilang ng dahon at kulay ng halaman. Gamitin ito sa paggawa ng graph din bilang presentation ng inyong report. Pag may data na kayo, ilalagay naman ito sa graph. Dito nyo makikita kung saan concentration nagsisimulang bumagal ang growth. Yan ang tinatawag nating inhibition threshold. Ngayon, kailangan nyong sagutan ang mga questions na ito. Pag-usapan natin, habang tumataas ba ang alat, ano ang napapansin ninyong pagbabago sa halaman? Kailan ito biglang bumagal o namatay? Dito natin makikita ang epekto ng osmotic at ion stress. Ngayon ay isa-isay na nating ipaliwanag ang potential causes of salt stress in plants. Ang unang sanhi ng salt stress ay ang ion toxicity. Kapag sobrang alat sa lupa, ang sodium at chloride ions ay pumapasok sa mga tissue ng halaman. Dahil dito, nasisira ang mga cell structure at nagiging sanhi ng leaf burn or paninilaw ng dahon na tinatawag nating chlorosis. Parang nasusunog ang dahon dahil sa sobrang alat na na-absorb na tubig. Ang ikalawa naman ay ang growth inhibition. Kapag mataas ang konsentrasyon ng asin, naapektuhan ang normal na metabolic activities ng halaman. Humihina ang photosynthesis o ang paggawa ng pagkain ng halaman, kaya bumabagal ang paglaki at bumababa ang ani. Sa madaling sabi, stress ang halaman kaya hindi ito lumalago ng maayos. Nai-stress din pala ang mga plants. Ang pangatlo ay ang osmotic stress. Kapag masyadong maalat ang lupa, tumataas ang solute concentration. Dahil dito, hirap makasipsip ng tubig ang ugat ng halaman. Nagiging dehydrated tuloy ang mga cells, kaya nalalanta ang halaman kahit basa pa ang lupa. Ito ang isa sa pinakakaraniwang epekto ng sobrang alat na or concentrated na salt sa lupa. Ika-apat ay ang ion imbalance. Dahil sa mataas na level ng asin, nahahadlangan ang pagsipsip ng mahalagang nutrients tulad ng potassium at calcium. Kapag kulang ang mga ito, humihinto ang normal na paglago ng halaman. Makikita ito sa hindi pantay na kulay o pagliliit ng mga dahon. At ang huli ay ang nutrient deficiency. Dahil sa alat, nagiging mahirap para sa ugat na kumuha ng tamang kombinasyon ng nutrients. Nagre-resulta ito sa mahinang root development at madaling pagkamatay ng halaman. Sa kabuuan, ang imbalance ng ion sa lupa ay nagpapahina sa buong sistema ng halaman. Sa totoong buhay, ito ang mga ginagawa ng mga scientists at farmers. Gumagamit sila ng salt-tolerant crops, nag-aayos ng irrigation, at sinusukat ang salinity para mapanatiling productive ang lupa. Aralan ang concept map sa baba. Gamit ang concept map na ito, i-connect natin ang lahat ng inyong natutuhan. Mula sa sanhi ng alat hanggang sa mga solusyon, makikita natin kung paano nakakaapekto ang bawat factor sa kabuuang growth ng mga halaman. Testing time, sagutin ang mga tanong na ito para matiyak na naintindihan ninyo ang mga key ideas ng lesson. Palawakin pa natin ang inyong pag-aaral. Bilang mga future scientists, pwede ninyong palawakin ang research na ito. Hanapin kung aling mga native plants ang kayang mabuhay sa maalat na lupa o gumawa ng eco-friendly solutions para bumaba ang soil salinity. Ngayon naman, parang sa panghuling gawain, mag-reflect tayo. Ano ang natutuhan mo sa proseso ng pag-experiment? Paano magagamit ang kaalamang ito para tumulong sa ating kapaligiran o sa agrikultura ng ating bansa? At dyan nagtatapos ang ating aralin. Muli ako, si Sir Franco, ang inyong online teacher
At maraming salamat sa bumuo ng lesson exemplar kung saan ibinase ang ilan sa mga bahagi ng lesson na ito. Maraming salamat!